isang creek sa Bacoor sa Cavite, may iniwan na bagong silang na sanggol. Nasaan ang ina nito? Abala sa pamumulot ng basura si Raymond sa Sapa o Creek sa Barangay San Nicolas 3 sa Bacoor sa Cavite. Nung napansin niya, ang akala niya manika. Gatuputi ko po talaga yun kasi po mahilig po sa mga laruan yung anak ko. Pero laking gulat niya nung ang inakala niyang laruan, isa palang bagong silang na sanggol na hindi pa nga nagugupit ang umbilical cord nito. Umiiyak, saka parang humingi po siya ng tulong. Namumutla at nangungulubot na raw ang sanggol na sa tansya nila halos 1 oras nang nakalubog sa kanal. Napaiyak nga po ako eh. Siyempre baby po yun. Nangingitim na po yung pinakakamay niya, saka yung pinakapusod niya. Nakalubog po siya doon sa may tubig. Naawa po ako dyan sa may sanggol na bakit ganun, tinapon nila yung bata na ganun, wala po silang konsyensya. Kinuha ko na kagad yung bata. Ang naging problema, yung inuna niya ay puno ng putik at buhangin. Baka infection yung bata pag binitbit ko pa yung inuna niya. Kaya dali-daling nang hiram ng gunting si Bal, isa sa mga nakakita rin sa bata. At saka niya pinutol ang umbilical cord ng baby. Kasi kung idadaling ko pa po yung inuna na nakikita ko may burak, may buhangin, parang baka lalong infection po yung bata. Ang pagkat ko ng pusod niya, biglang umiyak siya. Lalaban tong bata na to, mabubuhay to. Naawa po. Nanay din po ako eh. Bakit gagawin ko ng ganyan? Dali-dali nila itong isinugod sa lying-in clinic. Siguro nandun lang din sa paligid ang nagtapon. Baka nandun lang sa malapit sa area na yun. Kung natagalan po yun na malayo, hindi siya ganun pinkish ang kulay ni baby eh. Dapat pale na siya, dapat weak na siya. Hindi, active po si baby. Wala kang idea na kung sino ang nagtapon dito sa lugar namin. Ang baby nasa pangangalaga ngayon ng Bacoor City Social Welfare and Development. Ang baby ngayon ay nasa maayos na kalagayan at ang paglalagak po sa amin sa baby is only temporary at ihahanap din po siya ng long-term child caring facilities. Ayon sa staff ng Violence Against Women and Children na si Ami, hindi raw ito ang unang beses na may nabando ng sanggol sa kanilang lugar. Ito yung first time na mas malala, itinapon sa kanal eh. Pero sino nga ba ang ina ng sanggol na natagpuan sa creek? Paano naman niya nagawang abandonahin ang sarili niyang dugo't laman? Ang mga kawani ng barangay nagbahay-bahay. Inisa-isa ang mga bagong panganak sa kanilang nasasakupan. May tatanong po sana kami, baka meron po tayong alam tungkol doon sa bata na hinulog o itinapon. Wala po kami. Wala ba ho tayong napansin nga? Isa sa kanila, si Rosel. Kung kakapanganak mo lang raw. Opo. Sabi kasi nila, meron daw nagtapon ng baby dito. Sigurado naman po akong hindi ko anak yun. Bilang pruweba, ipinakita ni Rosel ang kanyang baby na 2 buwang gulang na. Nakikita naman po nila yung baby ko eh. Kasi minsan nagpapaaraw kami dito. Pag tuwing umaga, pag tanghali, dito lang din po kami sa labas. Umugong din ang balibalita na baka may kinalaman sa pagkakakilanlan ng ina ng sanggol at baka siya rin daw ang posibleng ama ng bata, si Raymond. Nag-iisip lang kami kasi siya yung unang nakakita. Maiksi lang yung oras eh, 30 to 1 hour lang eh. Ano ba to? Parang may kinalaman siya. Hindi po totoo yun, ako po yung pinakatatay niya. Laksi po, may anak po ako eh, yung asawa ko. Hindi po buntis noon. Kung akin man yun, dapat po, hindi niya po makikita sa kanal yun. Aalagaan ko. Hanggang nitong Martes ng gabi, nakuhanan ng barangay ang isang babae na tila nagwawala. Ayan, naka-video na kayo. Sabi ng kapitbahay na palaisipan yung isang binibini doon. Sabi niya kasi parang malaki daw yung tiyan. Nung aming naimbestigahan, nagulat na lang ako bakit biglang iba yung reaksyon yung may-ari ng bahay. Kanal na kasi yun sa ilalim ng bahay nila. Mayroong nag-react. Yun daw ang nagtapon ng bata. Wala kang anak. Wala kang may anak na.
Isang bagong silang na sanggol na hindi pa napuputulan ng umbilical cord ang natagpuan sa creek sa Bacoor, sa Cavite. Ayan, nakabidyo na kayo. Nito lang Martes ng gabi, nakuhanan ang isang babae na nagwawala sa harap ng barangay hall. Isa raw kasi siya sa mga pinagsuspetsahang ina. Sabi ng kapitbahay na palaisipan yung isang binibini doon. Sabi niya kasi parang malaki daw yung tiyan. Nung aming naimbestigahan, nagulat na lang ako bakit biglang iba yung reaksyon yung may-ari ng bahay. Kanal na kasi yun sa ilalim ng bahay nila. Mayroong nag-react. Yun daw ang nagtapo ng bata. Wala kang anak. May anak na. Ang babaeng nakuna sa harap ng barangay hall, itago na lang natin sa pangalang Elena. Nung nangyari po yung andito lang po ako sa loob ng bahay nung naglalaba po ako noon. Tapos po, bigla po may pumunta dito tanod. Pinakatok po nila ako dito. Tapos sinasabi nila na lumabas daw po ako na bahay. Sabi po nila, ikaw ata nagtapon ng baby dun sa labas. Sabi ko, bakit ba hindi po ako yun? Wala kang anak. May anak na. Hindi po totoo nagwala ako. Pumunta ako sa barangay, sumunod ako. Kalmado lang ako. Sumama pa rin ako sa kanila. Kahit galit na ako nun, syempre. Kahit sino naman magagalit. Masama raw ang kanyang loob dahil pinagchichismisan siya sa kanilang barangay na siyang ina ng sanggol sa sapa. Hindi ako yun. Kasi hindi naman ako nagbuntis eh. Kahit magkamatayan kami kasi saan pupunta, ma'am. Malinis konsensya ko. Sobrang sakit po. Kahihiyan po yan. Paninira po yan. Paninira na yan ang imahe ko eh. Simula nung natagpuan yung baby, may mga tanod na rin na bumaba doon sa lugar at nagtanong-tanong. Sabi niya, Ma'am, nandito lang kami, katabi lang kami ng creek. Bakit wala kaming idea? Mas mababa yung chance na dahil sa postpartum. Pagka postpartum kasi, hindi niya nakikitang problema yung sanggol. Ang nakikita niyang problema, yung kanyang nararamdaman, maaring ang pag-abandon na nila dun sa sanggol is ang tinatawag nating last resort. Kailangan nating isipin ano yung mga ibang factors sa lipunan or sa buhay niya kung saan umaabot siya sa puntong yun. Maaring kahirapan, maaring kaso ito ng teenage pregnancy. Ayon naman sa Bacoor CSWD, ngayon pa lang daw, meron ng mga nagpapakita ng interes na ampunin ang bata, katulad ng driver na si Bernardo. Wala akong anak na babae. Kaya nag-iisa lang yung anak ko, lalaki. Pagti 10 years old na rin po. Gusto ko po talaga magkaanak ng babae. Kung maibigay talaga sa amin yun, blessing na ibigay sa amin yung bata na yun. Pero hindi simple at agad-agaran ang proseso ng pag-aampon. Mahaba ito. Marami po kasing requirements sa bawat child caring institution bago po mai-transfer. Hanggang ngayon, wala pa talagang nalalaman ang mga otoridad kung sino ang mga magulang nito. Gayunman, umaasa ang lahat na lalaki ito ng maayos sa kabila ng hindi maganda nitong simula sa ating mundo. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.